Si Young Fan ay nakikipaglaban at pinapatay ang mga zombie, at mas maraming zombie ang pumapasok sa pinto ng supermarket. Nakita ito ni King Zhu, at ipinaalam sa kanyang kapatid na hindi magsasara ang pinto ng supermarket. Pinapatay ni Fan ang mga zombie gamit ang kanyang espada at tumugon. Ayos lang, panghahawakan na niya ito. Samantala, si Yang Yu ay dumating kasama pababa si Joe Cloud mula sa hagdan para makita ni Yang Fan sila doon. Ibinaling ni Yang Fan ang kanyang ulo, hawak si Joe mula sa likuran. Nagtanong si Yang Yan kay Yang Fan kung ano ang nararapat na gawin kay Joe Cloud. Nagpakita ng malungkot na mukha at sumigaw si Cloud na humihiling kay Fan na iligtas siya, na sinasabi sa kanya na ang masamang babaeng ito ay nasisiraan ng ulo. Tumingin si Yang Yu kay Joe Cloud at nagtatanong kung okay ang kanyang utak. Binuksan niya ang pinto ng supermarket para patayin sila at ngayon gusto niyang iligtas siya ni Fan. Tumingin si Cloud kay Yan Yu. Nakangiti ka, nagre-replay. Tinutulungan niya siyang makitungo kay Wang Yelong at sa kanyang mga tao. Pinatay nila ang mga empleyado ng supermarket at gusto siyang patayin. Nang marinig ito ni Fan, siya ay lumapit kay Joe Cloud at hinawakan ang kanyang mukha. Sinabi niya na tulungan siya sila. Si Yang Fan ay nagulat at nananatiling tahimik. Pagkatapos ng 1 minuto, lumapit si Cloud kay Fan at nangaakit. Sinasabing, Brother Fan, ikaw ay aking mahal. At tunay nga narinig ito ni Yang Fan. At saka nagpapanggap din siya na naaakit siya sa kagandahan niya. Ngumiti siya, nagre-replay. Pagkatapos ay maaari siyang pumunta at tulungan siyang patayin muli si Wang Gilon habang sinasabi ito. Itinulak siya ni Yang Fan palabas ng entrance door at pagkatapos ay isinara niya ang pinto. Habang tinatanong niya kung ano ang ginagawa niya. Gayunpaman, inaatake siya ng mga zombie at sinimulang kainin siya habang siya ay sumisigaw at humihingi ng tulong. Pagtingin sa salamin na pinto, sinabi niya kay Yan Fan, hindi niya ito patatawarin at susuyuin siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nakatayo si Fan sa loob ng supermarket na nakatingin sa kanya habang unti-unti siyang pinapatay at kinakain ng mga zombie. Gayunpaman, si King Zhu, na nasa isang tabi at inilagay ang isang kamay sa kanyang puso, na sinasabi na ang masamang babae ay nakakatakot hanggang sa mamatay at nais na saktan ang kanyang kapatid. Pagkatapos nito sina Fan at Yan Yu ay kinukolekta ang mga kristal mula sa mga patay na zombie sa loob ng supermarket habang nag-o-order ng mga kristal. Si Yan Yu ay nagtanong, kahit na medyo malupit ngunit napakasaya. Ang mamamatay tao na babae at ang kanyang dating kasintahan na may hawak na kristal ay sumagot ng oo dito. Itong si Yan ay nakaupo sa sahig malapit sa mga patay na zombie at nagsasabing mayroong staff dormitory sa ikalawang palapag ng supermarket na ito. Makakaligo na siya at makapagpahinga sila dun. Maaari silang magstay hanggang gabi agad na sinang-ayunan ni Fan. Habang nakatayo sa likod si King Zhu at kumakain ng merienda sa supermarket, naligo sa staff dormitory sa loob ng banyo. Nagpapatuyo ng buhok si Yan gamit ang komportableng tuwalya at si King Zhu, kumakain ng lollipop at nakaupo sa sahig ay sumagot ng oo. This day is too exciting. Nang naririnig ito ni Yang Yu, sinabihan siyang matulog ng maaga para bukas. Dahil maaaring maging mas kapanapanabik ito. Pagkatapos maligo ni Mui, ay lumabas ng banyo habang tinutuyo ang kanyang buhok gamit ang isang tuwalya, nagpapasalamat sa pag-inom ng first order potion. Hindi na niya kailangan ng salamin. Kaya komportable siya. Gayunpaman, inaaliw ng mga babae ang kanilang sarili sa banyo habang sa ground floor ay hinihigop ang lahat ng pagkain sa kanyang singsing. Pagkatapos na masipsip ang lahat ng mga gamit sa supermarket, inutusan niya ang singsing sa mga damit at pagkatapos ay huminto ang kanyang singsing doon at ikinuyong niya ang kanyang kamao. Sa pag-aakalang siya ay tapos na. Kaya naman, kinaumagahan, sinira ng 3 magnanakaw na may hawak na armas ang pintuan sa likod ng supermarket at pumasok kagad sila. Laking gulat nila nang makita ang walang laman na supermarket. Wala silang nakikita dito. Nagulat sila at sinimulan nilang galugarin ang mga rack ng isa-isa, ngunit wala talaga silang nakita doon. Ang isa sa kanila ay nagulat na nagtatanong kung bakit nawala ang lahat. Ang isa naman, ang kanyang kasama ay nakaupo sa sahig at nagsimulang sumigaw. Sinasabing may kumuha na ng lahat ng pagkain. Hindi ito patas. Samantala, ang pangatlo, nauuna ang kanilang kasama, hawak ang kutsilyo sa kamay, kakaiba ang sinasabi, napakalinis pa lang sa unahan, nakita niya ang hagdan sa gilid. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang kasama at sinabihang sumama na sila. Ang supermarket na ito ay may ikalawang palapag na naririnig ito.
Paakyat silang tatlo sa hagdanan. Nakatingin sa kanila at nagsabi sa kanila tungkol sa ikalawang palapag. Napakatahimik ng pagtatanong nito. Hindi ba magkakaroon ng mga zombie sa paligid ng tindahang ito? Yung pangalawa, naikayam ng kanyang kasama ang kanyang kamao. At si Sean ay siyang nanguna. At natatakot na sumagot ng walang pagpipilian. Kundi lahat ay tama. Gayunpaman, dumating sila sa ikalawang palapag. Si Sean ay dahan-daang binuksan ang hawakan ng pinto at mabilis na binuksan ang pinto na nagsasabing huwag gumalaw. Isinuot ni Fan ang kanyang espada sa kanyang leeg nang buksan niya ang pinto. Nakita niya ito. Natakot siya at pinagpapawisan. Sinabing kuya huwag siyang patayin. Hindi sila zombie. Itinuturing niyang nakatayo sa likuran niya ang dalawang kasamang ito, nakasuot ng mga bag at may hawak na armas. Iniisip na may tao, kaya hindi na nakakagulat pala sa ibaba na walang laman. Siya ay napakabilis at sanay na sanay. Samantala, nang marinig ang ingay ay nagbukas ng pinto ng kanyang silid at lumabas upang makita sila. Nagulat siya at nagulat din sila. Pagkatapos nito, tinanong niya si Yang Fan kung sino sila. Habang inilalagay ng Fan ang dulo ng kanyang espada sa mukha ni Sean at lumabas ng silid patungo sa koridor. Itinaas ni Sean ang dalawang kamay, humihikbi at humihiling tulungan siya. Umiiyak siya at tumingin kay Yan Yu, na nagsasabi na pakisuyuan si Fan na pakawalan siya. Dumating lang siya para maghanap ng dilat-ang pagkain. Habang nakatayo sa likod niya ang kasama niya, na sumasang-ayon sa pakiusap na alisin ang talem, gayunpaman, si Sean ay natakot at ibinalik ni Fan ang kanyang espada sa kanyang ulo at leeg. Matapos ay humakbang sa unahan si Yang Fan, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at inilagay ang espada sa kanyang balikat, sinasabing maaari na silang umalis. Walang makakain dito. Pagkarinig nito ay itinuro ng isa sa mga tulisan si Yanyo at sumigaw ng walang pagkain. Wala bang malaking bag sa kanyang likuran? At saka hinampas-hampas niya ang kanyang hawakan ng palakol sa kanyang kabilang gilid ng kamay. Habang ang kanyang kasama ay nakatayo sa kanyang likuran at sinabing ang ganoong kalaking bag ay sapat na para makakain sila ng ilang araw. Samantala tumugon si Yanyo, ang kanyang kutsilyo patungo sa kanila, nagtatanong kung gusto nilang nakawin ang kanyang pagkain. Ang kutsilyo ay dumaan sa pagitan nila at mga saksak sa dingding ay nakita ito. Natakot sila at ang isa sa kanila ay nakatingin sa kutsilyo na nakasaksak sa dingding. Sa tingin niya ay malapit na siyang mabutas. Nakakatakot na halos mamatay na siya. Kaya naman, yung isa, hinayla siya ng kasama niya sa braso, sinabing beauty girl don't do it. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Puno ng kalokohan ang utak ng kapatid niya. At pumunta tayo dito. Ito, nagulat siya. At bumulong sa tenga ng kasamang gangster, nagtatanong kung aalis ba sila ng ganito. Muntik na siyang patayin ng babaeng iyon. Sagot ni Kang, huwag magmadali at hindi nila sila matalo ng basta-basta. Susundan nila sila sa ngayon at naghahanap ng pagkakataon na kumuha ng isang bag ng pagkain. Pagkatapos ay lumapit si Sean at lumipat patungo kay Yan Yu at ngumiti. Sabi ni ate, hindi siya kagrupo sa kanila. Lumapit lang siya para maghanap ng pagkain at bumangga sa kanila. Pagkatapos ay tinanong niya kung mayroon siyang anumang dilat ang pagkain ng pusa at ipinagpalit kanya. Ibinalita niyang may alam siyang survivor base kung saan walang zombie at may proteksyon ng militar, nagtatanong kung ano ang kailangan niyang cat food. Samantala, ang pusa ay tumalon mula sa likuran patungo sa kanyang amo at umakyat sa kanyang balikat sa sandaling dumaan ang pusa sa kanya at makita ito. Nagulat siya kung ano ang napakabilis nito at pagkatapos si Sean, sinubuan ang kanyang pusa at sinabing Roman 11, huwag kang manggulo dito. Huwag kang magnakaw sa iba. Nakikita ito ni Fan at tumabi sa pag-aakalang may mali. Nagsimulang gumawa ng tunog si Sean at ang pusa at pinakain niya ang batang pusa. Tinanong siya ni Yan Yu kung ito ang kanyang pusa. Habang kumakain ng pagkain, nagsisimula ng humikbi ang pusa. At sagot ni Sean na oo, ito ay tinatawag niyang Roman 11, at siya ay dumating lamang upang maghanap ng dilat ang pagkain ng pusa para sa kanya. Nadagdagan ang dami ng pagkain na kinakain niya kahapon at nilunok niya ang lahat ng dilat ang pagkain ng pusa sa bahay. Pagkatapos si Sean ay sinabing hindi alam ng kapatid niyang babae na walang laman ang buong silong at wala na. Naririnig siya ni Yan Yu, nakakagulat para kay Yan Yu. Nagtatanong naman si Fan nakatayo sa tabi niya, hawak ang kanyang espada. Idinagdag niya ang kanyang punto, na nagsasabi sa kanya na mayroong ilang paggalaw sa hagdan kagabi at dapat ay naroon ang isa.
Samantala, si Muoyi at King Zhu ay nagmula sa gilid at nakita ang pusa na si King Zhu ay nasa sabik at gumagalaw patungo sa pusa na nagsasabing napakaganda ng posang ito. Si Sean at ang pusa ay lumingon sa kanya, habang si Muoyi ay nakatayo sa likuran at nakakagulat na nakatingin kay King Zhu. Tumingin si Zhu sa pusa ng buong pagmamahal at tinanong si Sean kung maaari niya itong yakapin. Pinagbawalan siya ni Fan na hawakan ito at sinabihan siya. Nag-mutate ang pasang ito nang marinig si Sean ito at sumisigaw siya kay Fan, nagsasabing hindi totoo yan at magaling ang Kate niya at hindi siya naging halimaw. Gayunpaman, lumaban si King Zhu sa pamamagitan ng paghila sa braso ni Fan, sinabi, kapatid, tingnan mo ito. Sobrang cute. Hinawakan niya ito habang nakapikit si Fan, nagre-reply na hindi pwede. At nang marinig ito ni King Zhu mula kay Fan, ay dumayla sa kanyang kapatid at kinuha ang pusa. Pagkatapos nito si King Zhu at ang pusa ay sinimulang muli na dumayla kay Fan. Nagulat si Fan, at sinabi sa kanya ni King Zhu doon na masamang kapatid. Pagkatapos ay sinimulan niyang tapikin ang pusa ng buong pagmamahal at pinapanatili itong malapit sa kanya, nagsasabi ng mabuti. Napakakinis nito, at siya na ang bahala sa snacks nito. Pagkatapos nito, silang apat at si Sean ay lumabas ng supermarket at nakaparada ang sasakyan ni Fans malapit sa pinto. Pinatayo ni King Zhu ang kanilang hawak sa pusa ni Sean at tinanong si Yan Yu. Hindi ba siya pupunta sa base kasama siya? Sagot niya na may gagawin pa sila pagkatapos nito. Si King Zhu ay buong pagmamahal na tinapik ang pusa, nagpaalam na tumabi si Sean at tumingin sa kanyang pusa at King Zhu. Dahil dinadala niya ang kanyang pusa mula doon hanggang sa base at silang apat ay lumipat din sa kanilang susunod na destinasyon. Samantala, ang dalawang kasamahan ni Sean na nakabisikleta ay napakabilis na lumapit sa kanila nang hihingi ng tulong sa nakita nito. Itinutok ni Fan ang kanyang espada sa kanila dahil tumatakbo ang libu-libong zombie na aso na humahabol sa kanila na tumatahol at pareho silang nakasakay sa bisikleta na sumisigaw ng tulong nang makitang natakot si King Zhu na nagsasabing ang mga zombie, aso at pusa ay nag-iingay din. Ngunit si Sean ay tumetabi at napatahimik. Pagkatapos pareho nitong inilipat ang kanilang bisikleta sa likuran nila at nakita ang asong tumatakbo palapit sa kanila. Galit si Yan Yu na nagsasabi na umalis kayo. Dinala ninyo ang mga zombie doon. Pagkatapos ay pareho silang bumaba sa bisikleta, tumayo sa likuran nila at gumawa ng malungkot na mukha na nagsasabing alam nilang mali sila. At nakikiusap na iligtas sila. Huwag sana silang itaboy. Sagot ni Yanyo, magaling magtago ang mga duwag. Ngumiti sila at sumagot, oo naman, habang lumilingon si Fan at nakatingin sa kanila. Tahimik pagkatapos nito, sinimulan ng isa sa kanila na agawin ang bag ni King Zhu at nagsimula siyang sumigaw. Isa pa, natakot ang pusa at nag-ingay. Itinutok ng isa ang dulo ng kanyang kutsilyo sa Amerikana ni Yanyo, mula sa likod, sinasabing mabahong babae. Manatili doon at ipapakain sa mga asong zombie. Habang nakikita ito ni Sean at nagulat, dumating si Fan. Hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay at hinayla siya palayo, sinasabing sa simula pa lang ay alam na hindi maganda ang kanyang intensyon. Tumayo si Yanyo sa tabi nila. Hinawakan ni Fan ang kamay ng lalaking iyon at pinilipit ito ng gusto kaya nahulog ang kutsilyo mula sa kamay nito. Napaupo siya sa lupa, natatakot dahil sa sakit, ngunit hawak pa rin ni Fan ang kanyang kamay at patuloy na nakapilipit. Sa kabilang banda, hinayla ng isa pang tulisan ang bag ni King Zhu mula sa kanila. Habang hinayla ito ni na King Zhu, Mo, Yi at Sean palapit sa kanila. Samantala, dumaan ang pusa ni Sean na may pulang mata habang tinatanggal ang bag. Sinabi ng magnanakaw kay King Zhu at Sean na ang mga zombie na aso ay nasa kanilang likuran at pareho silang lumingon upang tumingin. Samantala, inagaw niya ang bag ng pagkain mula kay King Zhu. Sinabihan siyang ibigay ito sa kanila, mabahong babae. Pagkatapos ay sumakay siya sa bisikleta at tumakbo palayo dala ang bag na iyon, na sinasabi sa kanyang kasamang kapatid na magkita sila mamaya. Lahat sila ay nakatayo sa likod at tumingin sa kanya. Habang ang mga asong zombie ay tumatakbo patungo sa kanila, habang nakaupo sa kanyang bisikleta na nakatingin sa mga aso, sa palagay niya ay mabagal ang mga asong yun. At pagkatapos ay tumingin siya sa kanila na nagsasabi ng bobo. Salamat sa pagharang sa mga asong zombie para sa kanya, nakatayo pa rin siyang Fan na pinipilipit ang kamay ng lalaking yun. Habang ang mga asong zombie ay tumetalon upang salakayin sila ay nakita ang zombie na aso doon. Malakas na sinabi ni King Zhu na dumating na sila Brother Fan. Ang kamay ng magnanakaw at itinapon ito sa aso.
Gayunpaman, inatake ng grupo ng mga aso ang magnanakaw at sinimulang kagatin siya. Habang si Fan ay nakatayo sa likod at sumigaw, na nagsasabi sa kanila na mabilis silang sumakay sa kotse. Inaalis Yan Yu ang bag sa kanyang balikat at ibibigay kay Mui, na nagsasabing katulong ang bag na ito. Pagkatapos nito, inilabas niya ang kanyang kutsilyo at sinimulang patayin ang mga asong zombie habang pinapatay sila. Sabi niya hindi sila. Mali habang pinapatay niya ang mga zombie na aso, lumitaw ang isang pulang marka ng dugo sa kanyang kaliwang binti, ngunit hindi niya pinansin ito. Pinatay sila ni Fan gamit ang kanyang mga tugon sa espada. Hindi sila malakas, ngunit nanghuhuli sila sa mga pakete pagkatapos nito. Bago sa kanila, sumakay sa kotse at binuksan ni King Zhu ang pinto ng kotse, sinabihan si Fan na sumakay sa kotse. Habang nakikipag-usap siya sa mga aso, nakita niya ang mga ito sa kotse, lumingon ang kanyang ulo. At pagkatapos Yan Yu at Fan ay tumakbo patungo sa kotse, sa sandaling tumakbo sila patungo sa kotse. Lumilitaw ang pangalawang order na mutant zombie dog. Si Mai na nakaupo sa kotse at si Fan na nakahawak sa pinto ng kotse ay nagsabing mauna siya at tumugon siya. Kailangan niyang magmadali pagkatapos nito. Habang ang pangalawang order na mutant na aso ay tumalon patungo kay Fan, sumigaw siya, sinabihan si Sean na itaboy at huwag magtagal si Sean at pinaandar ang sasakyan. Sinabing mauna na sila, kapatid. At ang pag-uusap na ito ay pinapatay ang kanyang mga selula ng utak habang ang kapalaran ay nakikitungo sa pangalawang mutant na aso bilang si Sean ay nagsimulang magmaneho at ang sasakyan ay lumayo ng kaunti. Inilagay ni Yan Yu ang kanyang kamay sa magkabilang upuan sa harapan. At itinigil ang sasakyan. Kailangan niyang tulungan siya. Gayunpaman, lumingon si King Zhu at tumingin sa kanya mula sa front seat. Oo, Sister Yan, hayaan mong tulungan ang kanyang kapatid at si Sean ang umupo sa driver's seat at gulat na tumingin sa kanilang dalawa. Habang binubuksan ni Yan Yu ang pinto ng kotse at nagsimulang lumabas. Hinawakan ni Miwa ang kanyang kamay na nagsasabing huwag maging pabigla-bigla. Makinig sa sinabi ni Yang Fan sa kanila. Siya ay mas malakas kaysa sa kanila at siya ay magiging maayos sa kabilang panig. Nakipag-away si Fan sa pangalawang mutant dog. Tumayo siya, hawak ang kanyang espada, at tinamaan ng malakas ng aso ang paa nito sa kanyang espada. Itinulak ng aso ang kanyang espada at nahulog siya. Habang nakahiga si Fan sa kalsada, ang aso ay nakatayo sa ibabaw niya. Habang ang kanyang paa ay nasa kanyang espada. Ang pangalawang mutant na aso ay gumawa ng tunog at ibinuka ang malaking bibig nito upang kagatin si Fan, ngunit hinayla ni Fan ang aso gamit ang kanyang espada at tinanong kung gusto niya itong kainin, at pagkatapos ay hinihiwa niya ang ulo ng aso gamit ang kanyang espada, na sinasabing naisip niya ito sa pangalawang pagkakataon. Iba ang opinyon ng mutant order. Pagkatapos patayin ang aso, nakuha niya ang puting core mula sa ulo ng aso, matapos patayin ni Fan ang pangalawang mutant na aso. Habang maraming aso ang tumatakbo patungo sa kanya, tumatahol, ang batang Fan ay lumingon at tumingin sa kanila. Iniisip, kahit na ang pangalawang order na higanting mga aso ay napatay, ang mga maliliit na ito ay makakaakit ng mas maraming zombie. Si Yang Fan na may hawak na espada ay nakatayo sa harap ng mga aso. Samantala, napakabilis na kinuha ni Sean ang isang kotse mula sa likuran at pinahinto ito malapit kay Fan at mabilis binuksan niya ang pinto ng kotse at inilahad ang kanyang kamay kay Fan na nagsasabing pasok ka na. Hinawakan ni Fan ang kamay niya habang nakatingin sa kanya. Namumula siya at tinanong siya nito kung ano ang hinawakan niya ang kamay ni Fan at kinaladkad siya sa loob ng sasakyan. Sa pagmamadali, ang ulo ni Fan ay tumama sa kanyang dibdib ng malakas. Habang siya ay kinakabahan at pagkatapos ay sinabihan siyang umupo. Habang nakatingin sa labas ng pinto ng kotse, sumagot ng okay. Habang nagsisimula si Sean na paandarin ang kotse at nagmamaneho ng napakabilis, sinisigawan siya ni Fan na nagsasabing ang maliit na taong grasa ay nawala at tumugon si Sean. Na okay, habang tumatakbo ang dog pack sa likod ng kotse habang sinusundan pa rin siya ng mga aso. Habang nakaupo si King Zhu sa front seat, ang kanyang mga mata ay bumaling kay Yan Yu, nakaupo sa likod kung saan ang binti ay dumudugo at ang dugo ay damaloy mula sa binti patungo sa upuan. Napansin din ni Moyi ang dugong lumalabas sa kanyang binti at nakita ang dugo sa upuan, gulat na sabi niya kay Yan Yu. Maraming dugo ang nawala sa kanya habang nakaupo si Yang Yu sa balikat ni Moyi dahil nahihilo siya sa pagdinig kay Moyi. At nakakagulat na tumingin kay Yan Yu sa sakit pinisil ang mata niya at sumagot. Ayos lang, habang nakikipaglaban sa mga zombie.
Nagkaroon siya ng maliit na hiwa mula sa humahawak na lalaki at bumukas muli ang sugat. Nakapagtataka, tinanong ni King Zhu na hawak ang pusa si Sister Yan kung paano niya masasabing okay lang. Maraming dugo ang nawala sa kanya. Si Yang Fan na nakaupo sa tabi niya ay nagtanggal ng shorts sa kanyang binti upang suriin ang mga sugat habang hinihila niya ang kanyang kamay, nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Sinusuri ni Fan ang mga tugon ng sugat. Punit ang sugat na ito at sobrang dumudugo habang nakaupo siya roon. Ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Mui matapos makita ang sugat, tumingin si Fan sa kanya, iniisip na dapat siyang kumuha ng gamot mula sa negosyante. Hinubad ni Fan ang kanyang jacket at ibinigay ito kay Mui na nagsasabing tulungan niya itong pigilan ang pagdurugo. Pagkatapos ay itinali ni Miwa ang Amerikana sa kanyang mga binti. Bahagyang gumalaw si Fan sa kanyang upuan at sinabihan si Sean na dalhin sila sa batika ng mabilis. Umiling si Sean at sumagot ng hindi. Ninakawan na ang mga batika pero ang base na sinasabi niya ay may gamot at doktor. Nagulat si Fan ngunit tumugon sa kanya sa pamamagitan ng pagtatanong. Pagkatapos ay sinabi ng mga doktor, okay, pumunta tayo sa kanyang base muna ayon kay Sean at nag-react habang nagmamaneho ng mabilis. Halos may 2 liko pa sa base, na itinayo sa pinakamalaking shopping mall sa lugar na ito pagkatapos si Sean ay dinala sila sa malaking base ng gusali. Itinigil niya ang sasakyan malapit sa gusaling iyon, sinabi sa kanila na ito ang base na sinabi niya sa kanila. Bumaba si Fan sa kotse, hawak ang pinto ng kotse. Naisip niya sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lugar na ito ay naitatag ng maaga sa kanyang nakaraang buhay. Matapos siyang pahirapan ng mga tao ni Wang Yelong. 1 buwan na para makarating doon at magpagamot ng doktor, at sayang ang pagbitay sa doktor dahil sa hindi pagsunod sa utos at pagpapagaling ng mga pasyente ng libre. Pagkatapos ay tumingin sa gusali, sa palagay niya ay dapat niya itong iligtas sa buhay na ito. Hinawakan ni King Zhu at Miwa Sian at inilabas siya sa sasakyan patungo sa base. Habang ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa magkabilang balikat ni Miwa. Habang dinadala siya patungo sa gusali, sabi niya kay Yan na kumapit ka. Dinadala nila siya sa doktor, at sagot niya okay lang. Magagawa niya ang maliit na pinsalang ito, si Sean, na tumuturo sa gusali ay mabilis na nagsasabi sa kanila. Nandyan din itong pinto para sundan siya. Habang ang 2 kakaibang lalaki ay nakatayo sa harap ng pinto, nakahalukip-kip, ang isa sa kanila ay may pulang buhok. Habang ang isa naman ay may kayumangging buhok nakita si Sean at tumakbo patungo sa kanila, at sinabing buksan ni Kuya ang pinto ng mabilis. May nasugatan sila doon. Sumagot ang batang may pulang buhok na hindi, at hindi makakapasok ang mga sugatan. Sino ang nakakaalam kung kinagat ito ng isang zombie? Hindi sila tumatanggap ng impeksyon at ang batang may buhok na kayumanggi na nakatayo sa tabi ng kanyang kasama ay nagdagdag ng kanyang punto na nagsasabi ng tama kahit na mamatay silang lahat sa labas. Hindi nila mabuksan ang pinto. Nang marinig ito ni Yan Yu, ipinakita sa kanila ang kanyang sugat at sumigaw, na nagtatanong kung kinagat siya ng mga zombie at idinilat ang kanilang mga mata at kitang-kita na siya ay sinaksak. Si Mui na nakatayo sa tabi niyan at pinapakalma siya, dahan-dahan. Huwag mo nang buksan ang sugat, habang nakatayo rin si Sean, nakatingin sa kanila, nagkakamot ng ulo. Pagkatapos nito, sinabi ng batang lalaki na may pulang buhok kung hindi siya pinapayagang pumasok. Habang ang kanyang kasama ay iniabot ang kanyang kamay patungo sa kanya, na nagsasabing, teka, kuya pagkatapos ay itinuro niya si Yan. Bawat isa ay magbabayad ng 100 gray na kristal, ngunit kailangan niyang magbayad ng 1,000 gray na kristal. Nang marinig ito, lahat sila ay nagulat. Samantala, si Fan na nagpapakita ng bag ng mga puting kristal ay tumutugon na wala silang napakaraming kulay abong kristal sa mga ito. Ngunit ang puting kristal na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000 kulay abong kristal. Pareho silang namangha sa bag na puno ng mga kristal, at pagkatapos ay inagaw ng batang may pulang buhok ang bag sa kamay ng mga kamay ni Fan. Na nagtatanong kung may malaking kapalaran. Nakapagtataka, sinabi ng batang may kayumangging buhok ang nasabi na niya. 2,000 gray crystals at kinuha ng batang may pulang buhok ang bag. Sinabi niya kay Fan na maaari silang pumasok. Habang itinataas ang shutter ng pinto. Pagkatapos nito, pareho nilang hawak ang kutsilyo, itiklap ang kanilang braso pabalik at tumingin sa isa't isa. Nakangiti, gaya ng dati, ngumiti ang pulang buhok na batang lalaki sa kanyang kasama para hintayin silang pumasok at patayin ang lalaking may dalang malaking talem, at ang natitira ay madaling malutas.
Nakikita ang kanilang malalaking bag, maaaring mayroon silang mas maraming kristal. Yung isa, ngumiti ang mga kasama niya at sumagot, "Mabuti, ngunit lahat ng mga babaeng iyon, maaari nilang ipagpalit ang mga ito para sa maraming mga kristal na core." Tumingin si Fan sa kanila at napagtanto na may mali. At pagkatapos ay pareho silang sumigaw at sinabihan silang pumasok ng mabilis habang nakatayo si Fan, nakita niya ang refleksyon ng isang kayumangging talem ng mga lalaki sa pinto. Nagtago siya sa likod niya. Gayunpaman, ngumiti si Fan, nagtatanong sa kanila kung gusto nila siyang patayin. Inatake niya ang pulang batang lalaki gamit ang kanyang espada at pinatay ito, sinasabing natatakot siya na wala siyang kakayahang iyon. Gayunpaman, nahulog din sa kanya ang bag at kutsilyo sa kamay ng hair boy. "Tingnan mo ito," tumabi ang kapatid niya at tinawag siya. Pagkatapos nito, tumakbo siya patungo kay Fan, hawak ang kanyang talem. Sumisigaw na kung maglakas loob siyang patayin ang kanyang kapatid, papatayin niya ito. Samantala, sinaksak ni Yanyu ng kanyang kutsilyo mula sa likod, na tumagos sa tiyan ng pulang batang lalaki. Habang hawak ni Yan ang kutsilyo sa likuran na sabi niyang sayang patay na siya. Matapos siyang patayin, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang sugat at pinisil ang kanyang mata nang malapit na siyang mahulog. Ang braso niya mula sa likod ng kanyang ginagawa. Kaya't hindi na niya kailangang pilitin ang sarili matapos sabihin ni Fan na ito na nakatingin kay King Zhu na ibalik ang kanyang bag, pagkatapos ay hanapin ang kanilang mga katawan at ang kristal na natagpuan niya. Upang panatilihin ni King Zhu ay excited na nagsimulang maghanap sa kanilang mga damit para sa mga kristal at isang bagay na mahalaga. Siya ay pinakamahusay sa pagkolekta ng mga bagay. Gayunpaman, iniabot niya sa kanya ang kanyang bag, sinabing, "Kapatid, nandoon ang kanyang bag at mga tugon ni Fan." "Okay, salamat sa pag-iingat ni King Zhu ng kulay abong kristal sa kanyang bag," sabi ng batang ito na kayumanggi ang buhok ay napakahirap. Mayroon lamang siyang 4 na kulay abo na kristal na nakatayo sa likod at tumingin sa kanila, nakakagulat, sa pag-aakalang sila ay mukhang napakabait at banayad. Pero ang mga babae pala ay magnanakaw at mamamatay tao kapag may pagkakataon, hihiwalayan niya sila. Pagkatapos nito, pumasok na sila sa base, may nakatayong mga tauhan niya na nanonood sa kanila at pumalakpak ang mga lalaking nakatayo pagkapasok nila. Ibinaling niyang Fan ang kanyang ulo at tumingala, sinabi sa kanyang kasamang kaibigan na nanonood sila ng tunog ng pagpalakpak. Gayunpaman, pumapalakpak si Leopard at kasama niya ang kanyang mga tauhan na nakatingin sa kanila. Kasama niya ang mga tauhan niya, pababa ng hagdan habang pababa ng hagdan. Siya ay pumalakpak, nagtatanong ng maganda at sila ay mahusay na may tapang at lakas. Nakatingin kay Fan, tinatanong niya kung ano ang pangalan niya. Pagkatapos nito, lumapit sila at tumayo sa harap ni Fan at tumugon ang kasama niyang si Fan. Siya ay bata, inilagay ni Fan Pard ang kanyang kamay sa kanyang nakakulong na bulsa, sabi ng mga tao doon na tinatawag siyang General Leopard, na dating nagmamay-ari ng isang negosyong pansiguridad, at ngayon ay siya ang namamahala sa base na ito. Pagkatapos nito, tumingin siya sa Fan at ngumisi, nagtatanong kung kulang pa ba siya sa men's power. "Paano naman? Gusto niya bang sundan siya?" Sagot ni Fan, hawak ang braso ni Yan. Iyan ay isang mahusay na pangkalahatang leopardo. Maaari nilang pag-usapan ito mamaya, ngunit ngayon ang kanyang kaibigan ay nasugatan. Narinig niya na naroon ang mga doktor. Ibinaling ni General Leopard ang kanyang ulo, inutusan ang kanyang mga tauhan na pumunta at dalhin sila sa doktor at sumagot siya ng "Oo, boss." Tapos dinala kanya Fan at Yan sa doktor. Habang nakatayo sa likod si General Leopards na tumitingin sa pag-iisip kay Fan, natural na talento ang batang ito. Kung siya ay nagtatrabaho para sa kanya, ang kanilang base ay maaaring palakasin. Kung hindi, ipapadala niya ang mga ito upang harapin ang mga zombie. Pagkatapos nito, ang mga lalaking General Leopards ay nakatayo sa labas ng departamentong medikal at sinasabi sa kanila na ito ang departamentong medikal at pumasok kayo. Sa pagdinig na ito, nagulat silang lahat, at pagkatapos ay inilagay ni King Zhu ang isang kamay sa kanyang bibig at iniisip na kakaiba ang tindahang ito. Magkakaroon ba ng doktor doon? Parehong si Fan at Yan na pinasok ito. Pagkatapos pumasok ni Fan na hawak ang kanyang espada, tinanong kung naroon ang kailangan nila ng doktor. Sumagot ang lalaking nakaupo sa upuan na siya ang doktor dalhin ang pasyente na nakatingin sa kanya. Iniisip ni Fan na wala ito doon. Oo naman, hindi pa siya nakakarating sa base na ito. Gayunpaman, inihiga ng doktor sa kama si Yan. At sinimulan siyang bendahe, sinabing nasugatan siya ng isang matalim na sandata.
Nawalan siya ng masyadong maraming dugo, isang pagsasali ng dugo at isang iniksyon ng tetanus ay nagkakahalaga ng 5,000 grays. Nakatayo siyang Fan sa tabi ng kama, naririnig ang sigawan ni Sean at ng doktor na humihingi ng 5,000 gray na kristal. Sa palagay niya ba ay tumutubo ang mga kulay abong kristal sa mga puno? Masyado ba silang matako? Bukod dito, sinuntok ng doktor si Sean, nagtatanong kung gusto niyang pagalingin siya ng walang mga kulay abong kristal, pagkatapos ay bumalik at namatay at hindi pinapuna siya sa paggawa ng negosyo. Samantala, ang babaeng doktor ay nakatayo sa likod ng kurtina at nagtanong kung sino ang nasugatan. Kung ayaw niyang gumaling, gagawin niya. Galit na tumingin ang doktor sa babaeng nakatayo sa likod ng curtain. Si Fan na nakakagulat na tumingin sa kanya nang lumabas siya sa likod ng kurtina, nakatingin sa kanya si Fan na iniisip na siya ang doktor na nagligtas sa kanya sa kanyang nakaraang buhay. Nakikita siya doon. Sigaw ng doktor si Leos, nasa base na daw siya. Siguro ang mga kristal ay hindi tumutubo sa mga puno, ngunit sa malaking dibdib, sigurado. Si Girl pagkatapos nito, sinimulang suriin ng babaeng doktor si Yan habang sinusuri siya. Aniya, hindi malalim ang sugat, ngunit ilang beses na itong nasugatan at nawala ng maraming dugo. Ang lalaking doktor na nagngangalang Leos. Tumabi ito sa kanya at sinisigawan siya, tinatanong kung ano ang gusto niya. Hindi siya pinahihintulutang gamutin ang sinumang pasyente ng libre. Pagkatapos ay tumawag siya at nagtatanong kung alam niya kung gaano kahalaga ang mga medikal na supply na ito. Ang babaeng doktor ay tumalikod at sumagot na ang kanyang propesyonal na etika ay hindi nagpapahintulot sa kanya na hayaan ang mga pasyente na mamatay. Ngunit kung nais niyang aidmande siya, mangyaring pumunta kay General Leopard. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay upang sampilan siya, nagtatanong kung sa tingin niya ay hindi niya ito mapipigilan. Sino siya sa tingin niya? Siya si Leo Z ang head doctor doon, at hindi siya ang masusunod doon. At akmang sasampalin niya ang doktor. Hinawakan ni Fan ang kamay ni Leo na nagtatanong kung paano niya ito hawakan. Ayaw ba niyang panatilihing buo ang kamay na ito? Pagkat absos ay nag-alinlangan si Leo kay Fan. At pagkatapos ay umalis sa pagsasabing okay lang. Mahilig mang mangbuli ang mga tao. Hintayin siya. Siya ay darating upang hanapin si General Leopard. Matapos ang babaeng doktor na ito ay umupo sa stool sa tabi ng kama at magsuot ng kanyang guwantes. Iniisip niya, sinabi rin ni Fan na pumunta at maghintay sa labas. Kailangan niyang habarin ang kanyang pantalon. Sinagot ni Fan ang babaeng doktor na malugod siyang tinatanggap, pagkatapos ay tinanong ni Fan kung maaari niyang maging kasintahan ang doktor. Habang iniisip ang salitang ng tao, ngunit hindi ito tama at gusto niyang maging kanyang person. At nang narinig ito ni Sean at King Su, nagulat sila at nakatingin kay Fan sa babaeng doktor na sa tingin niya ay utang niya sa kanya. Masyadong marami mula sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya hahayaang mamatay siya sa buhay na ito. Habang si Sean na nakatayo sa likod ng paghula sa sorpresa sa kung gaano karaming mga batang babae ang kailangan niya. Itinapat ni King Su ang kanyang mukha, iniisip kung ano ang sinasabi niya. Ang kanyang kapatid at si Miwa ay nakatayo sa tabi ni King Su Price na ito ay isang pag-amin. Pagkatapos nito, ang babaeng doktor na nakasuot ng kanyang guwantes, ay tumugon sa kanya na hindi pa sila gaanong pamilyar sa hakbang na iyon. Ang lahat ng mga lalaki doon ay bahaging ito. May pagkakataon pa silang makapag-isip kung ano ang mali, sa taong nasa harapan niya na nagko-confess sa taong ngayon lang nagkita. Bukod dito, nakatayo doon na nakatingin sa doktor at nagtatanong kung mas mabuting maging pamilyar sa kanya sa kanyang tabi at ang babaeng doktor na nakatingin sa ibaba ay sumagot. Nakakahiya. Si Yan sa kama ay tumabi at nagpout, iniisip kung ano ang ginagawa niya sa kanyang negosyo. Pero bakit parang umasim ang puso niya? Pagkatapos nito, pinagalitan ng babaeng doktor si Fan na nagsasabing lumabas muna dahil ang kanyang kaibigan ay nangangailangan ng paggamot. Si Fan at lahat sila ay lumabas ng silid. Pagkaraan ng ilang saglit, nakaupo silang lahat sa mga upuan sa sitting area sa labas ng silid. At ang babaeng doktor ay dumating sa likod ng kurtina, sinasabi sa kanila na maaari silang pumasok at ang kanilang kaibigan ay maayos na. Pumasok silang lahat at sinimulang hawakan ni Muei at King Su si Yan Yu na nakahiga sa kama, habang si Fan at Sainan ay nakatayo sa likuran nila, nakatingin kay Yan Yu. Sinabihan ng babaeng doktor na nakaupo sa likuran nila Yan Yu na mag-ingat na huwag gumawa ng biglaang paggalaw. Sa susunod na 5 araw para gumaling ang sugat.
Si King Zhuo ay nakatayo sa tabi ng kama ni Yan Yu at nagsabi, "Magaling na Sister Yan Yu." Hinawakan ni Mui Yi ang kanyang mga braso at tinanong kung ayos lang siya ngayon. Samantala, dinala ni Dr. Liu Zi, si General Leopard at ang kanyang mga tauhan doon mula sa entrance door. Sinabi kay General Leopard sa kanila, na hindi nila binayaran ang Crystal Core para sa pagpapagamot. Lumingon ang Fan at tumingin sa kanila. Habang si General Leopard ay nakatingin kay Fan, nabanggit ni Brother Yang Fan, ang kasalukuyang mga mapagkukunang medikal ay mahalaga, at walang paraan sa paligid nito. Dapat niyang bayaran ang Crystal Cores. Sumagot si Fan na hindi siya humindi sa usapan, ngunit 5,000 kulay abong Crystal Core lang ang ibibigay niya para sa isang maliit na sugat ng kutsilyo, pagkatapos ay nagtanong kung ito ay labis o hindi. Pagkatapos ay kinukwestiyon niya kung bakit nagsasama-sama sila para mangikil sa kanya, habang naririnig nilang lahat siya na galit na nakatingin sa kanya, habang si Dr. Leopard naman ay gulat na nakatingin din sa kanya. Gayunpaman, inilabas ng bantay ni General Leopard ang baril at itinutok ito kay Fan, sumisigaw, nagtatanong kung bakit gaanon siya katapangan na kausapin ng ganito si General Leopard. Ibig sabihin ba nito ay naghahanap siya ng kamatayan? Sinusubukan niyang pagbantaan si Fan gamit ang kanyang baril, ngunit ginagamit ni Fan ang kanyang magic crafting power at sinisira ang armas, na sinasabing napupuot siya sa taong nagtutok sa kanya ng baril. Habang ang gwardya ay nagulat na makita ito na inaabuso siya, si General Leopard ay nakatayo sa likod, isinasaalang-alang, na pumalakpak at ngumiti, na sinasabing hindi inaasahan na siya ay may ilang mga kakayahan. Kung sasali siya sa kanila, iisipin niyang quits ang bayad sa pagpapagamot ng kanyang kaibigan, ngunit kapag lumabag siya sa mga patakaran, siya ay mapaparusahan. Bukod dito, ang batang babae ay nakatayo sa tabi ng general, ang kanyang bantay na nagngangalang Mowai, at siya ay may kakayahan sa apoy, at ang malakas na taas na tinatawag na kanyang bantay ay may mga kakayahan sa lupa. Gayunpaman, si Mowai at ang mga lalaki at ang mga pangkalahatang bodyguard, kaya't pinagbantaan nila si Yang Fan, na aatakehin ang sinumang magtangkang haminin ang general. Nagpatuloy sila sa pag-atake sa babaeng doktor gamit ang Phantom Fire, at hinukay ng lalaking bantay ang lupa gamit ang kapangyarihan ng kanyang kamay para mahulog ang babaeng doktor sa loob ng lupa. Ngunit sa oras na iyon, inabot ni Fan ang kanyang kamay kay Lin Miao Chun at sinigawan siya, sinasabing kunin ang kanyang kamay. Hinawakan ni Lin Miao Chun ang kanyang kamay, at iniligtas niya siya mula sa Phantom Fire at pag-atake sa lupa sa oras, na iniligtas siya mula sa kamatayan. Kaya napahiya si Lin Miao Yang Pan Fan, at pagkatapos ay mabilis siyang humiwalay sa kanya, sa pag-aakalang may mga tunay na kakayahan ang lalaking ito. Hindi lang pala siya playboy. Habang nakatayo doon si Fan, sa tingin niya ay muntik na niyang hayaan siyang mamatay muli sa harap niya. Sa kanyang nakaraang buhay, maraming mga gumagamit ng kakayahan sa kasong ito, kaya dapat mayroong higit sa dalawa. Kung higit pa sa kanila ang dumating, maaaring hindi niya maalis ang lahat, ngunit sinisigurado niya magawa ito. Pagkatapos nitong si Fan, hawak ang kamay ni Lin Miao, humakbang patungo kay General Leopard, sa pagsagot ay sasamahan niya siya upang maging pangatlong master doon. Gagamitin niya ang kanyang mga kakayahan upang mapahusay ang lakas ng kanyang base. Nang mapakinggan ito tumabi si Mei. Sabi ni General, pero kailangan niyang palayain ang doktor na ito. Sa makatuwid, tinanong ng General si Fan kung okay lang na iligtas siya, ngunit ano ang ibig niyang sabihin sa paggamit ng kapangyarihan para tulungan siyang mapabuti ang kanyang base. Narinig ito, napangiti si Fan, iniisip na tila hindi pa niya naiintindihan ang propsyon ng artisan. Baka magagamit niya ito para kumita. Gayunpaman, tumugon si Fan na kailangan niyang magbigay ng mga kristal na core, ang material na metal, at esensya ng hayop at halaman para sa pagmamanupaktura. Ngunit ito ay magiging 80% na mas mura kaysa sa ibinebenta ng negosyante. Nang marinig ito, nagtanong si General Leopard ng 80%, pagkatapos ay sinabing oo, binigyan siya ni Fan ng malaking regalo. Pagkatapos ay hindi siya nagtatanong ng problema, at mayroon silang sapat na mga materyales. Kung ang kanyang unang batch ng 100 armas ay mahusay na kalidad, magkakaroon siya ng 3 pang master na makakuha ng pangalawang order na ahente ng ebolusyon, sa pag-aakalang gagastos siya ng mas kaunting mga core sa mga baril at may natitira pa para sa isang ahente ng ebolusyon.
Sa makatuwid, inutusan ni General Leopard ang kanyang bantay na pumunta at ayusin ang tirahan para sa kanila, at Nabtay ay sumaludo sa kanya, na nagsasabing oo boss. Habang nakatayo silang lahat sa harap ni General Leopard, nakikinig sa mga pangkalahatang salita, sabi ni King Zhu, sa kapatid, na napaka-cool niya ngayon. Tumabi si Mo Yi at tumingin kay Fan, nakakagulat na tinanong si Yong Fan kung sigurado siyang mananatili sila sa base na ito. Dahil hindi sila mabubuting tao, nag-smirk si Fan at sumagot syempre alam niya yon. Kaya lang hindi dapat gumalaw masyado si Yan Yu sa kanyang pinsala. Sa ngayon, sinasamantala lang niya ang pagkakataong ito sa harap niya, at binibigyan siya ng access ng mga ito sa lahat ng kanilang mga crystal core at materyales, habang iniisip ang sinumang nag-iisip ng kakaiba sa eksena sa supermarket. Sa kabilang panig sa silid ni General Leopard, nakaupo siya sa sopa na nagsasagawa ng pulong kasama si Wu Mei at ang Dr. Liaozi. Sinabihan sila ng General na Leopard doon na bantayan si Yang Fan at hintayin itong gumawa ng sandata. Pagkatapos ay kinuhain ang kanyang mga kasama at hayaan siyang gumawa ng mga sandata para sa kanila sa buong buhay niya. Sumagot si Dr. Liaozi, humihiling na pilitin siyang maging tulman nila, at ngumiti si Wu Mei, na sinasabing ang mga leopard ay palaging mabisyo. Pagkatapos nito, dinala sila ng mga gwardya sa kanilang silid, sinabi sa kanila na nakaayos na ang tirahan para sundan siya. Sumunod silang lahat sa gwardya habang nasa likuran nila si Fan, hawak ang espada. Habang nauuna ang kasama ni Wu Mei, na may mga kakayahan sa lupa, ay pinahinto si Fan doon, iniabot ang kanyang kamay sa harap niya. Nakita ito ni Fan at nagulat siya, ngunit sinabi sa kanya ng gwardya na pupunta siya sa ibang lugar. Inihanda na ng mga leopardo ang mga materyales, kaya't magsasagawa siya ng panday. Nang marinig ito, naisip ni Fan na sinadya niya silang paghiwalayin para takutin siya kasama ng kanyang mga kasama. Pagkatapos ay tumingin siya sa gwardya, iniisip na nakakalungkot na tinatakpan siya ng mga ito. Umuusad siya sa kanyang plano. Nang huminto ang gwardya, inutusan sila ni Fan na pumunta sa kanilang silid. Nang makita ito, lumingon si King Zhu, sinabing kapatid, gusto rin niyang sumama sa bantay. Sagot niya na humihiling na sumunod, dahil iyon lang ang kanilang kayamanan. Nakikita ba niya ito dahil lang sa gusto niya? Pagkatapos nitong si Fan na may luhang mga mata, ay buong pagmamahal na tinatapik ang ulo ng kanyang kapatid, sinabing okay lang, magpahinga ka ng mabuti, at babalik siya kaagad. Malungkot ang mukha niyang sumagot ng okay. Pagkatapos nito, dinala ng gwardya si Fan sa treasure room, kung saan ipinasok niya ang password para buksan ang pinto. Pagkabukas ng pinto ay pumasok silang dalawa. Pagkapasok, ipinakita sa kanya ng bantay ang kulay abong kristal na mga cabin, at binuksan niya ang isa sa mga cabin. Sinabi kay Fan na mayroong 5,000 kulay abong kristal, at gusto ng leopardo na subukan niya muna ang kulay abong kristal na ito. Kung hindi niya magawa ang mga iyon, siya at ang kanyang mga kaibigan ay itatapon upang pakainin sa mga zombie. Pagkatapos sabihin ito, sa tingin ni Fan ay bahagi lamang ito ng kanilang crystal. Dapat silang magkaroon ng maraming mabibigat na baril upang makakuha ng napakaraming crystal core ng mabilis. Pagkatapos ang gwardya, na nakaturo sa isang tabi, ay nagsabi sa kanya bilang karagdagan, mayroong ilang material na hindi nila alam kung ito ay kapaki-pakinabang. Lahat sila ay mga souvenir na casual na kinuha ng kanyang mga kapatiran pagkatapos ng labanan, at magagamit niya ang mga ito. Sa pagtingin sa mistrial, iniisip ni Fan na malupit ang mga souvenir. Sa mga bagay na ito, maaari siyang lumikha ng isang batch ng mga espesyal na kagamitan para sa kanyang koponan. Gayunpaman, tumugon si Fan na hindi niya gusto ang mga taong nanonood sa kanya habang gumagawa ng mga armas, kaya siya dapat na magbabantay sa labas. Sa makatuwid, ang gwardya ay mula roon na nagsasabing, oo, ngunit tandaan na ang silid na ito ay binuo gamit ang mga detalye ng bank vault. Kahit isang bomba ay hindi makapagpapasok at makapaglalabas sa kanya. Ang tanging daan papasok at labas ay ang pinto, kaya wala siyang ideya. Gayunpaman, sinimula ni Fan ang paggalugad ng material at kinuha ang mga sungay doon. Iniisip na ito ang mutated na puting malalaking sungay. Ang mga first-order spatial attribute stone ay bihira at nababaluktot na mga metal, at tila hindi alam ng mga taong ito ang halaga ng mga materyales na ito. Pagkatapos nito, umupo siya malapit sa balangkas at pinipili ang space stone, iniisip na bagaman ito ay maliit,
Ang paggawa ng cubic storage necklace mula dito ay hindi isang problema. Para sa natitira, gagawa siya ng ilang espesyal na kagamitan upang mapabuti ang lakas ng kanyang koponan upang makalabas mamaya. Pumipili siya ng ilang material, kabilang ang sungay, space stone, slide, at iba pa, at pagkatapos ay inilalagay ang material sa sahig at pinindot ang mga ito habang ginagamit ang kanyang magic power. Siya ay nagpapatuloy sa paggawa ng material na may enerhiya. Nakuha niya ang rank 10 Kaishen Longsword, First Order Guard, First Order Scanning, First Order Spatial Storage, First Order Fine Silk Body Armor, at First Order Desert Eagle. Matapos makuha ang kagamitang iyon gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, siya ay napapagod, pagkatapos ay napaupo siya sa sahig. Siya ay bumantong hininga. Iniisip na ang paggawa ng napakaraming kagamitan sa isang pagkakataon ay lampas sa kanyang limitasyon. Pagkatapos nito, tumayo siya at iniimbak ang lahat ng kagamitang ito sa kanyang singsing, sa pag-aakalang kailangan niya munang itabi ang mga bagay na ito, bago mapag-interesa ng grupo ni Leopard. At pagkatapos ay itinatago niya ang lahat ng kulay abo na kristal sa kanyang singsing mula sa mga cabin, sa pag-aakalang dapat din siyang maging interesado, ang mga ito ay napakalaking isda. Gayunpaman, may 2 gwardya na nakatayo sa labas ng treasure room, at tinanong ng isa sa kanila ang pangalawa kung sino ang kasama ni Wu Mei. Sinabi niya na si Fan sa loob ng treasure room ay maaaring gawing armas ang tambak na basurang iyon. Ang pangalawang bantay ay tumugon na mayroon siyang mga bihirang kakayahan, at kailangan niyang magtrabaho para sa kanila mula ngayon. Pagkatapos ay ngumiti siya, sinabi na ang mga batang babae na sumama sa kanya ay medyo magagaling at sapat na bata pa. Ang ganitong pagkakataon, dapat niyang subukan ang mga ito, at pagkatapos ay tumawa siya. Habang siya ay tumetawa, bumukas ang pinto, at lumabas si Fan ng silid, inilagay ang kanyang espada sa kanyang balikat. Nakita siya doon, natakot ang gwardya, at tumingin si Fan sa kanya, sinabing kung maglakas loob siyang hawakan ang kanyang mga kasama, kahit na may kakayahan siya, papatayin niya siya. Pagkatapos nito, ang 2 gwardya, na nakatayo sa labas ng treasure room, ay pumunta sa treasure para tingnan ang mga armas na ginawa ni Fan. Habang papalapit sa silid ang gwardya, galit na tumingin si Fan sa kanya, sinabing naaalala niya ang kanyang sinabi, pumasok siya, at tinanggap ang mga armas. Sumagot ang gwardya, tandaan na naghihintay siya sa kanya, ni hindi niya makikita ang araw bukas kung hindi kwalipikado ang mga armas na ito. Gayunpaman, umalis siya roon, at pagkatapos ay sa silid ng kayamanan, tinitingnan niya ang mga armas. Habang sinusuri ang mga baril, nagulat siya. At pagkatapos, hawak ang mga baril, iniisip niya sa pagtataka, ang batang ito ay may ilang mga kasanayan. Kabuuan ng mga blades sa unang order noon, at kailangan lang nilang gumastos ng 3,600 gray na kristal, at ilang scrap souvenir materials. Kung magpapalitan siya mula sa mga ngalakal, isa sa mga ito ay hindi bababa sa 6,000 gray na kristal. Samantala, dumating si Fan. Habang sinusuri ng gwardya ang mga armas, lumapit siya sa gwardya, na nagsasabi na maaari lamang niyang piliting magawa ang 10 armas araw-araw sa kanyang kasalukuyang ranggo ng kapangyarihan. Bukod dito, sinubukan ng gwardya ang sandata sa pamamagitan ng pagputol ng isang kahoy na haligi gamit ito, at nagulat nang makita ang mga resulta. Pagkatapos nito, ang gwardya na may hawak ng talem ay lumingon at tumingin kay Fan, sa pag-aakalang makapangyarihan ang kanyang unang order na sandata. Malaki ang silbi ng batang ito sa kanila. Hindi siya makamove on sa kanya pero nakaka-move on siya sa ate niya. Boy, maghintay at tingnan. Kaya naman, nakatayo si Fan at nagtanong kung naibigay na niya gaya ng ipinangako. Hindi ba dapat magpakita rin siya ng sinseridad at dalhin siya sa kanyang mga kasama? Tinawag ng guard ang security guard sa treasure room, at inutusan siyang dalhin si Fan sa kanyang mga babae, at ang security guard ay sumaludo at sumagot ng maayos. Pagkatapos nito, dinala siya ng gwardya sa silid ng kanyang mga kasama. Nakatayo sa labas ng silid sa koridor, si Fan, na inilagay ang kanyang espada sa kanyang balikat, sa tingin niya ay 10 armas ang napik niyang gawin. Inaasahan niya na si Leopard ay magpadala sa kanya ng mga ahente ng ebolusyon upang bumuo ng higit pang mga armas. Habang si Fan ay nawawala sa kanyang pag-iisip, ang security guard ay tumingin sa kanya, sinabing ito na. Pumasok. Muli, binuksan ng security guard ang silid.
Pagkapasok ni Fan ay pinaikit niya ang kanyang mga mata. Dahil ang mga dalaga doon ay nagpapatuyo ng katawan at buhok gamit ang mga tuwalya. Gayun din, ang kanyang kapatid na babae, na nakahiga sa sopa na kumakain ng popcorn, ay nakikita siya doon. Mabilis na tinakpan ng mga babae ang kanilang mga katawan gamit ang kanilang mga kamay. Nagtatanong kung ano, tinanong ni Muei si Yang Fan kung bakit hindi. Kumakatok siya sa pinto. Pinaikit ni Fan ang kanyang mata at tumayo doon. Inalis niya ang kwintas at iniimbak ang mga kagamitan para sa kanyang mga kasama. Makalipas ang ilang oras, tinakpan ng mga babae ng tuwalya ang kanilang katawan, si Fan gamit ang singsing na kakapeke lang niya. Inilabas niya ang mga kagamitan mula sa kwintas na iyon na inimbak niya para sa kanila. Si King Zhuo ay nagugulat na tumingin sa kwintas ni Fan, nagtatanong kung ano ang kwintas na ito. Napakaraming bagay ang lumabas dito. Pagkatapos ay mabilis niyang inagaw ang kwintas na iyon sa kamay ni Fan at sinubukang kumuha ng mas maraming gamit mula rito. Si Fan, na ipinatong ang kamay sa kanyang ulo, ay buong pagmamahal na ipinaliwanag kay King Zhuo na ito ay isang unang order na space necklace. Mayroong 1 cubic meter na espasyo sa loob nito, at maaari niyang ilagay ang anumang gusto niya sa loob sa hinaharap. Tuwang-tuwang sumagot si King Zhuo na pupunuin niya ito ng merienda at salamat sa kanya kapatid. Pagkatapos nito, pinakitaan ni Fan sina Muei at Yan Yu ng baril at sunglasses, na sinasabi sa kanila na isa itong pangalawang order na Desert Eagle na may walang katapusang bala. Ito ang pangalawang order na salamin sa pag-scan, maaari nilang pag-aralan ang mga item sa kanila. Kinuha ni Yan Yu ang baril sa kanya at sinimulang suriin ito. Nakangiti siya, nagtatanong kung second order pistol ito, at kung unlimited ang mga bala. Napakahusay, hindi na natatakot sa mga zombie sa hinaharap, si Muei ay tumabi at nagsuot ng salamin. Sa sandaling maalis niya ang salamin, may lalabas na interface. Mahusay niyang sinabi na ang mga sunglasses na ito ay maaaring magsuri ng mga bagay. Samantala, pumasok si Sinon sa silid. Tumingin si Fan sa kanya, ngumiti, nagsasabi ng magandang timing, at pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang Guardian Shield na sinasabi sa kanya. Isa itong Guardian Shield, isang first order shield na maaaring maging mas malaki at ipagtanggol laban sa mga attacker na mas mababa sa unang order. Si Sinon, hawak ang Guardian Shield, ay nasa sabik at tumugon na gusto niya ng first order Guardian Shield. Pagkatapos nito, binigay ni Fan kay Lin Miao Chun ang Silk Body Armor at sinabi sa kanya. Ang unang order na Silk Body Armor na ito ay maaaring ipagtanggol laban sa mga mutant na nasa ibaba ng unang order. Kunin ito at isuot. Gayunpaman, si Dr. Lin Miao Chun, na nakatingin kay Fan, na mula, nag-iisip, na hindi niya kaya ang hindi makatarungan na ito. Kung maari na gumawa ng isang bagay na mas desente, ngunit gayunpaman, lahat sila ay nagpapasalamat sa hindi makatarungang kasuotan. Dahil sa hindi niya ginawang desenteng hitsura, at pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Fan. Sa kabilang banda, sa silid ni General Leopard, naupo siya sa sopa. Sa magkabilang gilid, niyakap siya ng mga babae. Umupo siya sa pagitan nila, nakaakbay sa kanila. Samantala, dinala ng isang gwardya ang mga armas sa kanya upang masuri niya ang mga ito. Inilagay ng gwardya ang mga baril sa mesa sa harap niya. Tinanong siya ng general kung ito ang mga peking armas ng bata. Sagot ng gwardya na mukhang first order weapon, kaya lang hindi niya alam kung paano nila ito gagamitin. Pagkatapos nito, tinitingnan sila ng general kung sila ay may magandang kalidad, at pagkatapos ay pumili siya ng isa sa mga armas at inihampas ito sa malaking mesa sa harap niya. Nahati ang mesa sa dalawa. Nang makita ito, sinabi ng general na hindi masama. Ang talas na ito ay ayon sa kanyang unang order. Pagkatapos, inutusan ng general ang gwardya. Siya ay kukuha ng isang pangkat ng mga tao upang makakuha ng higit pang mga kristal na core. 3,600 kulay abong kristal ay maaaring gumawa ng 10. Ito ay mas epektibo kaysa sa mga mangangalakal. Ang bantay ay yumuko sa harap niya, na nagsasabing ito ay walang problema. Pagkatapos ay nagtanong kung hawak ba nila ang mga babae ni Yang Fan ngayon? At hayaan si Yang Fan na laging gumawa ng kagamitan para sa kanila sa base. Kinagat ni General ang kanyang mga ngipin at mahigpit na hinawakan ang magkabilang babae sa kanyang mga bisig, na hindi nagmamadali.
Dahil sa pag-aakala niyang napapaikot lang niya sa kanyang mga kamay si Yang Fan. Bukod dito, ang isa sa mga kababaihan ay mahigpit na namula sa kanya, na nagsasabing si General Leopard ay napakahusay na gusto nila ito. Kinabukasan, madaling araw, dumaan sa kalsada ang mga tauhan ni General Leopard na nakasakay sa bisikleta na may dalang mga sandata na ginawa ni Fan. Sinabi ng isa sa kanila na nilagyan niya sila ng mahabang talem na ginawa ni Yong Fan bilang karagdagan sa mga sandata. Maya-maya, mauubos ang mga bala at ang malamig na sandata lamang ang maghahari. Ang iba ay umupo sa likuran niya at tumugon, ngunit si Yong Fan ay maaaring bumuo ng mga baril at magrebelde sa hinaharap, at ang kanilang base ay mawawasak. Si Yong Fan ay nakatayo, nakatingin sa kanila sa likod ng salamin na bintana. Tumingin siya sa mga bisikleta at dumadaan sa kalsada, iniisip na ang grupong ito ng mga tao ay may mabibigat na machine gun na gawa sa US, hindi nakakagulat na napakaraming bihirang materyales. Hulaan niya ay lalabas sila para mang-alap muli ng mga core at materyales. Kontento na si Leopard sa mga napik niya kahapon. Pagkatapos ay ngumiti siya, iniisip na oo, dalhin silang lahat sa kanya. Habang ang mga lalaki, sina Fan at Sinon, ay nasa isang silid habang ang mga babae ay nasa isa pa, si Fan ay nagising habang si Sinon ay natutulog. May kumatok sa pinto ng kwarto nila kaya napatayo si Sinon sa takot, sabi ni Fan, nandoon ang base nila. Binuksan ni Fan ang pinto at nagulat siya nang makita si Dr. Lin Mayen-chun, na nakatayo doon, suot ang silk suit na ibinigay sa kanya ni Fan. Binuksan ni Fan ang pinto at tumingin sa kanya, sinabi niyang sa sala, na pinamunuan sila ni Hao Mei at ni Gao Guang. Pagkatapos nito, parehong lumipat sina Fan at Mayen-chun patungo sa sala. Dumating sila doon, at ang ginang, na si Hao Mei, ay nakaupo sa sopa. Tumingin kay Fan. Matagal na raw siyang naghihintay sa kanya at handa na ang material ngayon. Hindi niya alam kung mayroon siyang karangalan, ngunit ang makita kung paano siya nagpanday ng gayong makapangyarihang sandata ay maganda. Nagulat si Yong Fan at sumagot na hindi pa siya fully recovered. Pagkatapos ay tumingin sa kanya, naisip niyang magpadala ng mga lalaki para kumuha ng material, at upang makagawa pa ng mas marami. Ang Panther Fire na ito ay ambisyoso sa paraang gusto niya lahat. Nang marinig ito, nilapitan ni Lady Hao Mei si Fan, sinabing huwag masyadong masama, maghintay doon, at pumunta sa kanyang silid na nag-iisip. Kapag tapos na siyang magpasilaw sa kanya, ilang espesyal na sandata ang itatayo niya para sa kanya. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay patungo sa kanya at sinubukan siyang akitin, ngunit hinawakan ni Fan ang kanyang kamay at pinigilan siyang hawakan siya. Hinawakan ng Fan ang kanyang braso, tumugon na kailangan niyang lumabas sa umaga. Nakita niya ito at nagulat, at nagtatanog kung para saan. Sasama ba siya sa kanya? Habang nag-iisip, wala pa ring pakialam sa alindog niya, dadagdagan pa niya. Tapos tinanong siya ni Fan na kasing laki ng base niya, dapat may mga mangangalakal di ba? Sinagot niya ang mga mangangalakal, ngunit kailangan niyang magbayad ng 3,000 gray na kristal para sa bawat paggamit. Pagkarinig nito, naisip ni Fan, 3,000, mahal, kalimutan ito, ang mga balahibo ng tupa. Pagkatapos nito, sinabihan siya ni Fan na ipakita muna sa kanya, kailangan niyang kumuha ng gamot. Sumagot siya ng tama, dadalhin siya doon. Pagkatapos ay lumipat silang dalawa patungo sa trading room. Nakatayo sa labas, inutusan ni Hao Mei ang sundalo na buksan ang pinto, at dumating ang mga tao upang gamitin ang mga ngalakal. Pagkatapos ng order nila, binuksan nila ang pinto at pumasok sina Fan at Sal Eider. Si Yang Fan ay gumagalaw patungo sa negosyante, na nag-iisip ng 4 na machine gun, dapat siyang mag-ingat. Siya second-tier trader, tiyak na may ibang gusto ito. Ibinibigay ng Fan ang bag ng 3,000 gray crystals sa sundalo. Sa pagsasabi sa kanya na 3,000 gray crystals ang gagamitin, sinuri ng sundalo ang mga kristal. Pagkatapos, habang pinipigilan ito, sinabi niya na ang 3,000 core ay sapat lamang para sa 5 minuto doon. At sa loob ng 5 minuto, kakailanganin nilang ilabas siya. Okay naman ang sagot ni Yang Fan. Pagkatapos nito, sinabi ni Fan na nakatayo sa harap ng pangalawang tier na mga ngalakal na magbukas ng transaksyon. Binubuksan ng mga ngalakal ang transaksyon at napakaraming interface ang lumalabas sa harapan niya.
Pumasok siya sa mundo ng kalakalan, gamit ang kanyang ring powers bilang interface para sa oso na lumalabas sa kanyang harapan. Habang nakikipagkalakalan, sa palagay niya ay binibili ng mga leopardo ang lahat ng mga ahente ng ebolusyon at goodies. Hindi nakakagulat na sila ay handa na makakuha ng mga tao na makipagkalakalan. Gayunpaman, ang Panther card ay lumitaw sa kanyang harapan, at naklik niya ito. Sa pag-aakalang ito ay nabigo ng 2 beses. Ang mga dating Panther ay palaging hinahamon. Na ang hamon ay tumigil nang ito ay nabigo. Mga bihirang mga ngalakal na may mga grupo ng hamon. Alin ang mga pinagtatalunang lugar ng mga base sa mga nakaraang buhay? Nagmamadali silang pumunta sa mapaghamong lugar upang itayo ang kanilang lakas at kagamitan. At ngayon ay kanya na. Ang mga mangangalakal ng pangalawang order ay hindi dapat basta-basta lumabas sa larangan ng digmaan ng napakataas. Pagkatapos ay nag-click siya sa pindutan ng pagtanggap ng hamon, iniisip na sumugal, matagumpay ang hamon at maaaring magkaroon ng windfall. Nagsisimulang lumipad ang fan sa mundo ng kalakalan, pagkarating sa isang partikular na lugar, huminto siya doon habang kumakalat sa paligid niya ang kanyang kapangyarihang mahika. Gayunpaman, pumapasok siya sa kakaibang mundo, nakatayo siya roon at iniisip na ang oras ay lumilipas ng iba sa hamon na larangan kaysa sa labas. Dapat itong humigit kumulang 10 beses na mas mabagal. Siya ay may 50 minuto, at pagkatapos ay ang mekanikal na oso ay nakarating doon na umuungal. Nang tingnan ang robotic bear doon, natakot si Fan at inilabas ni Fan ang kanyang espada at itinutok ito sa oso, sinabing ayan na, mauna na. Inatake siya ng oso, at hinampas nito ang kamay para umatake. Ngunit umatras si Fan at iniligtas ang sarili sa pag-aakalang ito ang puwersang crap ng pangatlong order na ito. Gayunpaman, umungal ang mekanikal na oso, at dahil sa etenggal nito, nasunog ang lugar at nahulog si Fan. Habang nahulog si Fan, ang oso ay tumawid sa apoy at tumalon patungo sa kanya. Bahagyang nasugatan si Fan at tumingin sa oso, tumalon patungo sa kanya. Naisip niya na ang oso na ito ay mas malakas kaysa sa kanya sa lakas, bilis, at depensa, at siya ay mas maliit kaysa sa kanya. Ngunit walang sinuman sa mundong ito ang walang kahinaan. Maging ang mga halimaw sa rank 8 at 9 na ay may mga kahinaan. Pagkatapos nito, bumangon si Fan, hawak ang kanyang espada, iniisip na ang kahinaan ng oso na ito ay dapat na naroroon. Inatake niya ang oso gamit ang kanyang espada at pinutol ang kanyang braso. Ang oso ay nagsimulang umungal dahil sa sakit at ang dugo ay nagsimulang damaloy mula sa kanyang nasugatan na braso. Pagkatapos, bumangon ang oso at pumunta pasulong kay Fan. Gayunpaman, nakatayo doon si Fan na hawak ang kanyang espada, iniisip na medyo mabagal lang ito. Ang kanyang pangalawang order, ang Mad Knife Paralysis, ay masyadong mahina. Ngunit ito ay sapat na, at pagkatapos ay tumalon siya at inaatake ang ulo ng oso at pinutol ang kanyang lalamunan. Nagsisimulang umagos ang dugo mula sa leeg nito, at nagsimula itong umungol. Ito ang ginawa ni Fan sa oso, at ang oso ay nahuhulog sa likod, at pagkatapos ay pinapatay niya ito. Matapos itong patayin, tumayo si Fan at sinabi ang tandang oso. Habang nakatayo roon malapit sa malapit, isang boses ang dumating sa kanyang tainga mula sa likuran. Interesting ang batang ito. Ito ay nagiging mas kawili-wili. Dahil madilim sa kanyang likuran at walang tao, galit na iniling ni Fan ang kanyang ulo, tinanong kung sino yon. Pagkatapos, nakuha niya ang mensahe na matagumpay niyang natapos ang hamon at lumipat mula sa unang order ng craftsman patungo sa pangalawang order ng craftsman. Pagkatapos, bumalik siya sa mundo ng kalakalan gamit ang kanyang espada, tumayo doon, at iniisip ang tier 2. Sa pagkakataong ito, wala siyang natalo sa laban na ito. Malaki ang kinikita niya ngayon. Samantala, nakatayo doon, nakuha niya ang mensahe mula sa mga sundalo na may 5 pang segundo ang natitira. Humanda kang sumugod, palibutan siya, at ilabas siya. At si Fan ay bumalik sa kanyang orihinal na lumabas sa trading room at tumugon, hindi, lumabas na siya. Nang makita siyang buhay roon, ang mga sundalo ay nagtipon sa paligid niya, at inutusan ng kapitan ang mga sundalo na palibutan siya at hanapin. Nang makita ito, galit na tumingin si Fan sa kanila. Pagkatapos ang isa sa kanila ay galit na tumingin kay Fan at sinabing nangangahas siyang siya ang pinuno ng Base 3, na inutusan ni General Leopard.
Pagkatapos ay tinanong niya kung gusto niyang mabuhay, at pagkatapos ay ngumiti siya at tumingin kay Fan, na nagsasabing ito ang panuntunan. Gumamit lamang ang mga mangangalakal ng 3,000 gray na kristal sa pagbili ng mga kalakal at iniabot sa kanila ang lahat ng kanilang binili. Pagkatapos nito, nakatayo doon si Hao Mei, tumingin kay Fan, at sinabing hayaan na lang nilang hanapin siya. Kung hindi, ito ay mapupunta kay General Leopard, at ang kanyang mga kasama ay maaaring magbayad para sa kanyang saloobin. Ang sagot ng Fan ay kinasusukleman niya kapag may nananakot sa kanya sa kanyang mga kasosyo. At wala siyang ipinagpalit, at ang negosyante ay walang gamot na gusto niya. Pagkatapos nito, sabi ng pinuno ng Base 3, marami na silang narinig na nagsabi noon, ngunit sa kasamaang palad, lahat sila ay nagsisinungaling. Si Fan, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa ng pantalon, ngumiti, nagtatanong kung paano kung wala siyang mahanap. Sumasagot ang ulo kung wala silang mahanap. Puputulan niya ang kanyang ulo at paglalaroan siya, pagkatapos ay hihilingin na pumasok sa loob ng 5 minuto, at hindi bumili at makipagpalitan ng kahit ano. Sinong maniniwala dyan? Binuksan ni Fan ang kanyang mga braso, nagsasabing okay, pagkatapos ay halika at maghanap, ngunit tandaan kung ano ang kanyang sinabi. Pagkatapos ay inutusan ng ulo ang sundalo na hanapin ang kanyang mga damit, at huwag makaligtaan ang anumang mga betik. Ginagawa ito ng mga sundalo, ngunit wala silang nakita, kaya't lumapit sila sa head, at ipinaalam sa kanya na walang anumang bagay sa kanyang Amerikana. At wala sa pantalon, ang 4 na kulay abong kristal lang. Nang marinig ang ulong ito, nabigla siya, at pagkatapos ay nagalit siya, nagtatanong kung paano ito mangyayari. Samantala, inagaw ni Fan ang kanyang baril at sumigaw, tinanong ang si Fan kung ano ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ay pinaputok ni Fan at tinusok ang bala mula sa kanyang ulo, at pinatay siya, sinabing kukunin niya ang kanilang head. Nang makita ito, tumayo ang kawal, natakot, at tinawag ang head. Pagkatapos nito, galit na tumingin si Fan kay Hao Mei, nagtatanong kung gusto niyang maghanap muli. Nang makita niya ito, takot siya na nananatiling nakabuka ang kanyang bibig. At pagkatapos ay hindi na siya sumagot. Si Fan, na inilagay ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon, ay nauuna. Pagkatapos ay lumingon siya at galit na tumingin sa kanya, nagtatanong kung ang maglalakas loob siyang bantaan muli sa kanya. Kinukuha niya ang kanyang ulo. Nang marinig ito, namula siya, at inilagay ang kamay sa kanyang puso, tumugon sa isang tunay na mamamatay. At sobrang gwapo, ayaw manatiling nakapikit ang kanyang mga binti, at umalis si Fan doon. At siya ay nakatayo sa likuran nila, na iniunat ang kanyang kamay sa kanya, na nagsasabi na huwag kang pumunta dyan, sila ay naroroon. Gusto nilang maging kaibigan niya. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo sa likod niya, hinawakan ang kanyang mga braso, inilagay ang kanyang braso sa kanyang braso, at nakangiti. Sinabi ng mga tao upang makita ang taksil, at ngayon ay oras na para pekain ang sandata. Mainit siyang tumingin sa kanya at itinulak siya palayo, inulit ang paglayo sa kanya. Hindi siya interesado sa babaeng may asawa. Nang marinig niya ito, galit siyang tumingin kay Fan, sa pag-aakalang nangangahas itong galitin siya. Isang araw, ipapayuko niya ito sa harap niya at aalipinin siya. Sa kabilang panig, sa silid ng kababaihan, sinusuri ni Dr. Ma Yuchun ang mga sugat ni Yan Yu, at nakahiga ito sa kanyang harapan sa kama. Habang pinag-aaral, sinabi niya na ang mga peklat ay kalahating gumaling. Masyado siyang mabilis gumaling. Siya ay naiiba sa lahat, at pagkatapos ay nagtatanong kung ano ang nangyayari. Umupo si Yan Yu at tumugon na sa tingin niya ay maaaring dahil siya ay isang First Order Evolver. Sinabi ng doktor na narinig niya na ang evolved supernatural beings ay napakalakas. Ngunit hindi niya alam na magkakaroon sila ng ganoong katatagan. Sa labas ng silid, nakaupo sa sopa sina Sainon, Mueyi, at Haring Zhu, nagdadaldalan. Tinanong ni Haring Zhu ang kanyang kapatid, nakalahating araw nang wala, kung bakit hindi pa siya bumabalik. Sumagot si Mueyi na huwag mag-alala, hindi siya nasa panganib. Ang problema ay ikinulong sila ni Leopard doon ng walang pagkain at tubig. Kaya't hindi sila maaaring tumagal ng isa pang araw sa mga pakete ng pagkain na ito. Si Sainon, na nakatingin kay King Zhu, ay idinagdag ang kanyang punto, na nagsasabing hindi niya ito kasalanan. Natatakot siyang maubusan ng pagkain, matagal na siyang hindi kumakain, narinig niyang nagpout si King Zhu.
Samantala, dumating doon si Fan, na nagsasabing hindi na kailangang mag-alala tungkol doon. Nang makita siya doon, mabilis silang tumayo. Tuwang-tuwang sinabi ni King Zhu sa kapatid na nakabalik na siya, pagkatapos ay inilabas ang pagkain mula sa kanyang singsing na nakaimbak sa supermarket. Nakita niya ang pagkain sa harap nila. Tatlo sa kanila ay bumantong hininga, at sinabi niyang ito ay sapat na para sa pagpapanday ngayon. Ito ay mula kay Mr. Leopard, mabait na juice mouthwatering, at excited niyang sinabi na magaling si kuya. Ang daming merienda niyan. Pagkaraan ng ilang oras, habang kumakain sila, si Mueyi ay nakatayo sa likod ni Burp, na nagsasabing nahulaan niya na siya ay kumakain ng sobra, at si Sainon ay nakatayo sa ibabaw ng kanyang kumakain ng noodles. Habang lumalabas ang tubig sa kanyang bibig at mata, at hawak-hawak niya ang mangkok ng pagkain, sinabi niya na ito ay masarap. Sa wakas ay nakakain na siya ng buong pagkain. Bukod dito, tumayo si Fan at humakbang sa unahan. Sinasabi sa kanila na maglaan ng oras, bantayan ang pinto, at huwag papasukin ang sinuman. May aasikasuhin siya habang nag-iisip this time. Nakahanap siya ng isang espesyal na material para sa kanya upang pekain, at ito ay isang magandang oras upang subukan ang kanyang pangalawang yugto craftsman. Habang kumakain ng cookies, sumagot si King Zhu, "Sige kuya, pupunta siya." Pagkatapos ay huminto siya at kinain na lamang ng bilis. Tumingin si Fan sa kanya, pagkatapos ay sinabi niya at binantayan ang pinto habang pinapasok silang tatlo, kumakain ng pagkain at ang kanilang pusa. Tumingin si Fan sa kanila at si Sainon, habang kumakain, nakatingin sa ibaba, sumagot ng okay kapatid, at pagkatapos ay umalis si Fan. Pinakain ni Sainon ang kanyang pusa na si Pat-It ng buong pagmamahal, na nagsabing ang kagandahan, siya ay kumakain ng labis at siya ay magiging kasing payat niya. Hawak ang nakaimpake na pagkain, iniisip ni King Zhu na magdadala siya ng ilan para kina Sister Yan Yuo at Sister Miao Chun. Tiyak na nagugutom din sila. Sa kabilang panig, si Fan, na nakaupo sa kanyang silid, ay nakatingin sa kanyang espada, iniisip na mayroong 9 na antas ng craftsman. Ang una at ikatlong antas ay mga baguhan na artisan, at ang ika-4 at ika-6 ay mga intermediate artisan. Ang ika-7 at ika-9 na antas ay mga advanced na artisan. Sa kanyang huling buhay, isang tao lamang ang naging master craftsman at isang kuta. Ang kanyang huwad ay hindi maaalis na kahit na ang iba pang mga supernatural na nilalang sa parehong antas ay walang kapangyarihan laban dito. Iyon ay ginagawa siyang isang espesyal na pinuno ng buong super base, at anong base ang hindi gustong maging isang fortress base. Pagkatapos ay iniisip niya na sa buhay na ito, maaari siyang magdagdag ng mga espesyal na katangian sa isang sandata. Dapat itong gawin ng isang unang antas na artist.